Good day to everyone. I am Alexander Jimenez, and I am here to report or discuss the correctional operations and admission process in Bucor. Let's proceed to our first speech, the introductions. Introduction. Correctional operations involve maintaining custody, provided humane treatment, and implementing various programs to reform inmates and address criminal behavior. Bucor also manages agro-industrial projects within prisons to provide inmates with income and augment the agency's budget. Within prisons to provide inmates within income and augments the agency's budget. And also the Bucor admissions process involves presenting required documentations and through body search, a quarantine for medical screening, followed by classification and assessment to a facility within 55 days. Next, rehabilitation programs. Bucor implements various rehabilitation programs designed to help inmates change their criminal behavior and reintegrate into society. Ang sinasabi dito is sa rehabilitation programs is ang Bucor natin is nag-offer ng different programs like educational programs, livelihood programs, agricultural programs, and marami pang programs na in-offer ng ating Bucor na para ma-reintegrate yung ating PDL inmates. Yun ang sinasabi dito sa rehabilitation programs. And the programs may includes educational and vocational training. Dito is sinasabi is these programs include academic educations, vocational training, livelihood programs, skills development. The educational programs is offering basic educations, tertiary education, and academic programs. And also the Bucor is offering vocational programs like skills training, technical trades, work, and livelihood programs. And last one is the on-job training. Ang sinasabi sa educational programs is ang Bucor is nag-offer siya ng basic education, tertiary, and hindi nasama dito, meron pa tayong academic programs like TESDA. Ang educational programs natin, ino-offer ito ng Bucor para sa mga PDL natin na hindi mga nakapag-aral, hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat, hindi marunong sa English, sa mga ganyan. Binibigyan silang opportunity para madagdagan yung knowledge nila about sa mga ganitong bagay or mabigyan silang opportunity para makakuha ng mga certifications or diploma na kanila magagamit paglabas nila sa Bucor. Andito yung mga tertiary educations. Binibigyan sila para makapag-graduate ng high school, senior high, yung mga yan, academic programs. And then yung pinaka-importante is yung TESDA natin na pwede nilang magamit paglabas. Yung mga TESDA natin na pwede silang makakuha ng certification na graduate sila sa ganitong skills, na marunong silang mag-welding, marunong silang gumawa ng mga electrician, marunong silang mag-carpenter, marunong silang mag-mekaniko, marunong sila sa mga technology, yung mga yan, na maggamit nila paglabas nila sa kulungan for the reformations. Counseling. The Bureau of Corrections provide counseling and therapy program as part of its comprehensive reformations and rehabilitations services for inmates. These programs address psychological issues including suicidal thoughts and feelings of rejections and aim to restore inmates to normal human behavior. At this counseling stage, they create therapy programs like behavioral modification programs, therapeutic modality programs, healthcare services, and last one is reformation programs. Sa counseling is yung counseling counseling expert natin is, for example, hindi naman natin alam kung ano yung napagdadaanan ng PDL natin or person deprived of liberty. Hindi natin alam kung nadi-depress na ba siya, nasa part na ba siya na magsusuicide siya. Hindi natin alam yung mga bagay-bagay na yun.
Kaya nagkakandak tayo ng counseling to to para maunawaan nila, to understand them kung bakit sila nandoon, to align psychological and behavioral na meron sila, na kung bakit nandun sila sa Bucor. Dapat maintindihan nila yung mga bagay-bagay na yan at mabigyan sila ng pag-asa na kapag labas nila sa kulungan is marireform sila or mabibigyan sila ng tsansa na mabigyan ng bagong buhay. Yun dapat sa counseling is parang ma-refresh sila or mabigyan sila ng pag-asa to motivate them. Ayan. Makikita naman natin dito sa educational and vocational training sa mga image na to. Doon sa taas is nandyan yung mga PDL natin na nakikinig, or siguro ito is educational programs to. Nandyan makikita mo sila na nakikinig sila sa prof or guro nila. Sa baba naman is livelihood programs. Dito sa mga babae, sa grupo ng babae, livelihood programs. And din dito sa right side is makikita na naman natin yung mga grupo ng lalaki. Pwede rin naman sa mga babae yung agricultural programs natin na ino-offer sa kanila. At hindi lang yan. Yan lang ang mga example na inilagay ko dyan. Pero marami pang iba. Tulad nung this year lang yun, yung pumasok or nagbigay or nag-offer sa atin ng mga projects nila, yung mga nasa bote na nilalagyan ng mga arts sa loob or binubuo nila, one by one siguro yan, na nasa loob na binebenta nila for personal income na pwede nilang magamit na allowance nila at pwede rin nilang ipadala sa pamilya nila sa labas ng kulungan. At hindi lamang yun yung mga projects na ginagawa nila sa livelihood programs. Pwede rin yung mga map, basahan, at saka yung mga decoration na sinasabit sa pinto. Marami pang iba. Talagang marami pa na ino-offer ang Bucor natin. At hindi lang ang Bucor, pwede din yung BGMP natin. Nag-offer din sila nun. At dito tayo sa admission process in Bucor. Admission. The Bureau of Corrections Bucor in the Philippines manage the nation penal institution, oversees the process of admitting and classifying inmates. The admission process involves presenting required documents, a true body search and quarantine for medical screening, followed by classification and assignment to a facility within 55 days. Bucor operations objectives include safekeeping, rehabilitation, and reformation of person deprived of liberty. Ang sinasabi lang dito sa admission is lahat ng bagay na dapat magawa ng isang PDL or mga requirements niya sa admission is dapat ma-comply niya yun within 55 days. Yun ang sinasabi dito sa admission. Dito yung admission process natin. Number 1, document presentation. Upon arrival is dapat magpipresent siya ng mga ito. Basahin natin. Upon arrival, the reception of Diagnostic Center, RDC, the inmates present required documents according to the operating manual. Ang sinasabi dito is before siyang mag-arrive sa Diagnostic Center is dapat yung mga requirements na kailangan niya is ma-present niya. Ma-present niya dapat. Kaya document presentation. Number 2 is body search. A true body search is conducted to ensure no contraband is brought into the facility. Sa Bucor, di ba, alam naman natin na napakahigpit. Yung mga guardian na talagang isa-search or babody search ka para lang walang makapasok na contraband sa loob ng Bucor. Yan ang sinasabi sa body search. Is lahat ng kasingit-singitan ng katawan mo is isi-search nila, lahat ng damit mo, ubarin mo para ma-search lang yung mga kasingit-singitan mo. And ang alam ko is may technology sila
na may scan yung buong katawan mo na syempre pwede ka magtago sa loob ng katawan mo ng kung ano-ano na pwede mong laslasin at pwede mong hilahin pag nandun ka sa loob ng vehicle. Yun yung ina-avoid nila na makapasok yung mga contrabands. Number 3, quarantine and medical screening. Inmates are placed in the quarantine cell for 5 days while undergoing medical examination. Before entering the facility or para makasalamuha sila sa ibang PDL, for entering in the cell or para makipagsalamuha sa ibang PDL is nag-undergo sila ng quarantine within 5 days. Dapat is ma-quarantine sila ng 5 days bago sila makisalamuha sa ibang PDL for their medical examination. And pwede rin yung dun sa, 'di ba? Example natin to kapag nasa loob ka na is yung mga PDL natin na kunwari sa isang cell is may 30 tas may sakit na dalawa. Dapat yung dalawa na yun is meron cell na ihiwalay sila para yung mga other PDLs natin is hindi mahawa sa may sakit na meron sila. And then, ika-quarantine din sila within 5 days to observe and to examine yung kanilang kalagayan. Yun ang quarantine and medical screening. Number 4 is examination. Within 55 days, the inmates undergo psychological and psychiatric and other necessary examination. Dito sa examination is yung PDL inmates natin is nag-undergo siya sa psychological, psychiatric and other examination. Tulad nga ng sabi ko sa previous pages natin is hindi naman natin alam kung ano yung napagdadaanan ng PDL natin. Kaya dapat natin siyang conduct ng mga psychological, behavioral, and psychiatric examination to observe their current situations and current behavior or psychological, di ba? Dapat ma-observe natin yun to avoid suicidal, di ba? And depression. Sobrang depressed nila, di ba? Pwede sila magpakamatay sa loob. Yun yung ina-avoid natin. Number 5 is classifications. Bucor classifies inmates based on factors like skills, talents, and behavioral assessments to determine appropriate rehabilitation programs. Dito sa classification is kina-classify natin kung yung PDL ba is may talent siya, may skills siya, na pwedeng maging assessment niya sa loob ng Bucor. Diba? Yung kunwari, yung skills niya is marunong siya sa mga instruments. Pwede siya magamit sa praise and worship or banda. Diba? Pwede siya magamit doon. Or kung talent siya naman is marunong siya mag-basketball, marunong siya mag-volleyball, marunong siya mag-soccer, badminton, is pwede niya rin magamit talent yun. Pwede niya maging habit yun sa loob ng kulungan para ma-reform siya or mabigyan siya ng hilig o pwede rin na mapagbago yung pagkatao niya sa loob dahil sa pagkikipag-salamuha sa ibang tao or nag-i-enjoy siya. Behavioral assessments yun dapat is maalam natin kung ano yung hilig ng isang PDL para kapag pasok niya sa Bucor is alam natin kung saan siya ilalagay, kung ano yung mga hilig niya. Yun. And then uniform and number. Inmates are issued uniform assigned an inmate number. Ang sinasabi dito is yung PDL natin is dapat meron naka-assign sa kanila na damit at number. Dapat yun yung sinusuot nila sa loob ng Bucor. Kunwari yung orange is high profile and number 36. Yun lang dapat ang sinusuot niya kapag nasa loob siya ng PDL. Bawal siya magsuot ng ibang uniform ng kanyang mga kasama. Dapat yun lamang. Assessment to facility. After classification, inmates are assigned to a prison or penal form based on their individual needs and security requirements. After the classification, diba, kinlassify mo kung ano yung mga factors na hilig niya or habit niya, mga basketball, badminton,
or marunong siya sa mga instruments like gitara, drum, bass guitar, yung mga yan. After the classification or after mo classify yung isang tao, is dapat ma-determine mo or mabigay mo yung mga individual needs niya. Like yung mga kailangan niya para mabuhay siya sa loob ng Bucor or yung mga security requirements na kailangan niya. Kasi ito yung example ko sa security requirements. 'Di ba? Kapag yung mga ibang tao, kumbaga is nakapatay sila or pinatay silang bata, 'di ba sa loob hindi natin nabibigyan ng sapat na security requirements na kailangan nila para silang tinitorture sa loob dahil sa mga ginawa nila sa labas, na kung kunwari is nag-rape siya, is dapat i-rape din sa loob ng kulungan. Yun yung ina-avoid ng Bucor. Dapat pabigyan ng security requirements and individual needs ang isang PDL natin kapag dating niya sa loob ng cell niya. Dapat mapangalagaan natin individually yung mga PDL natin. Ito yung goal ng ating Bucor. The goal of our Bucor is safekeeping, ensuring the safety and security of inmates and surrounding community. Ang sinasabi dito sa safekeeping is mabigyan natin ng security yung mga PDL natin, mabigyan natin ng sapat na security nga yung mga Bucor ano natin, mga tagapagpantay natin sa Bucor is dapat sapat na sapat sila to avoid troubles. Diba uso sa Bucor yung mga trouble na basa ulo sa loob. Rehabilitation, providing opportunities for inmates to develop skills and address factors contributing to their criminal behavior. Ang rehabilitations is tulad nga ng sabi natin noon ay kanina, is para ma-rehabilitate yung isang inmates is dapat pabigyan natin silang sapat na mga programs like educational programs, yung mga basic education natin, tertiary, and yung mga TESDA natin, and pwede rin natin silang bigyan ng programs like livelihood programs na pwede silang magbenta ng mga gawa nila tulad ng mga map, ganyan, door map, mga kitchen, yung mga yan, or mga paso, pwede rin, yung mga yan, na pwede nilang magamit kapag labas nila pwede nilang magamit na pambigay na pera sa mga pamilya nila sa labas, or pwede rin na magamit nila bilang allowance nila, and pwede rin yung mga agriculture programs na offer din natin sa kanila. Yan ang mga rehabilitation programs na meron ang Bucor na ino-offer nila sa mga PDL, na kahit nasa loob sila ng kulungan is nakakatulong sa kanilang mga pamilya. Reformation, facilitating the process of turning inmates into a law-abiding citizens. Ang reformation is dito is binibuild natin yung isang PDL natin na maging handa siya or maging ready siya na kapag pinakawalan natin siya sa community is ma-normalize lang, na normal lang na part siya ng community, ng society, na nag-i-enjoy siya sa community, na hindi niya na a-avoid or na ilalayo yung loob niya sa community. Yun ang reformation natin. And mag-a-add lang ako sa after ng mga reformation natin is nagkakandak ang ating Bucor ng yung mga meeting kapag kahit nakalaya ka na is nagkakandak sila ng meeting para ma-aware sila kung ano ng kalagayan ng PDL na pinakawalan nila noon, kung na-apply niya ba yung mga natutunan niya sa loob, yung mga livelihood programs, or kamusta yung kalagayan niya, kung okay na ba siya, hindi na ba siya tulad ng dati na ginagawa yung mga krimen na ginawa niya dati. Yun lamang po. Doon lamang po nag-end or natatapos yung report ko. Maraming salamat po. Thank you.